Yo, what's up mga kosa? Welcome back to another vlog. So for today's vlog mga kosa, pupunta ako ngayon ng Forma Bike Point para ipacheck yung head gasket natin dahil dumating na yung head gasket natin from Kawasaki galing sa planta nila. So dadalhin natin sa Forma Bike Point para ipacheck yung ating head cover kung meron pa bang leak dun sa kanyang gasket. O kumbaga parang ma-second look lang. Pero since nung pinahigpitan ko yung head gasket cover, yung mga bolt nun, wala na akong makikitang leak. Kaya ayun, suggest nung mekaniko o yung owner ng shop na isa-second look nila para pwede natin mapalitan or hindi. Kasi hindi naman tayo expert sa mga ganito. So kailangan natin ipa-check sa mas marunong, sa expert. Kaya dadalhin natin doon. At ayun, naglolo ko na naman yung aking mic. Kaya nag-stop muna ako dito. Walang nangyari din sa mga pinagsasabi kanina sa aking pag-ride papunta dito. Kaya ayun, dito ko nasisimulan yung vlog yun. Bad trip. So ayan, pupunta na ako doon. 8 minutes na lang, nandun na ako. Let's go! Vlog natin ngayong taong 2025 at napakalupit, nagloko na naman ang mic natin. Sigaw-sigaw tuloy ako ngayon. Sigaw gaming. Checkpoint. Pala to, lapit na sa Kondo sa Gilmore. Okay, malapit na tayo. 3 minutes na lang mga kosa. Naigot-igot ako dito. May mga daan tapos sarado naman. Solid na to, CB base 50.
Yan. Grabe. Let's go. Forma Bike Points. Kailan mo binili ko sir? Noong September. Tapos nakuha ko kasi ito sa sa Batangas. Okay, premium Kawasaki bikes. Batangas. Super bikes. So nung pag-uwi ko, galing doon, napunta dito, napansin ko na may konting ano na siya. Oo. Pero nung first PMS, pinahigpita ko na rin sa kanila. Wala tong side na. Wala naman sir. Itong kabila parang meron. Konti. Dito? Ito kasi yung ano niya eh. Dito siya nag-leak nung last time. So, nung Hindi, hinihigpitan- baka hindi napunasan lang. Baka hindi lang napunasan. Kasi kung nag-leak naman, tuloy-tuloy yan sir, no? Oh, tsaka ano, magbabawas ka na lang. Magbabawasan. So, ang tamang pag-check ng langis, pagkagamit mo sa kanya, kunyari, ginamit ko siya ng normal. Pasettle ko siya ng mga 5 minutes. 5 minutes. Mainit-init pa yun, diba? Ah. Nasaka mo siya. At saka ito dito sa akin. Or kung galing naman sa malamig, kunyari, sisimula na yung araw mo, tapos start mo na siya. Painitin mo siya ng 5 minutes, tapos patayin mo siya. Tapos bigyan mo siya ng Pahinga ulit. mga ganyan, 5 minutes ulit. Tapos saka mo siya yun. Okay. Kung mo siya check ng malamig, okay, hindi, yung accuracy nun, hindi ganun. Ang accurate talaga, papasettle mo ng konti ka. Kasi dapat yung langis tamang nakakalat siya. Nakakalat sa makina. Kasi pag chinek mo siya ng, kunyari, hindi mo, overnights, lahat ng langis na bumaba. So hindi siya mag-check ng tama, no? So ito naman sir, wala naman siya ano, like, Wala naman ako nakita. yung bakas lang. Hindi, dito sa side na to malinis. Yung sa kabila ang may konting dumi. Pero kung hindi, baka hindi lang napunasan. Saka normally yung leak na yun, ano yun? Nagtitrickle yun. Yung malala. Yung malala na yung leak. Pag yung parang nagpapawis lang, ako, hindi ko masyado inaano yun. Okay lang yun sir. Oo, yung parang... Kasi may ano pa rin naman yan eh, may konting... so build up yung dirt ko. Kaya hindi siya langis kasi talaga na. Pero pag yung nagluluha, yun talaga yun, yung malayo, kabahan ka na doon. Palitan na yun. So kahit di ko na muna papalitan sa kasa sir, kasi dumating na yung head gasket na sa warranty. Dumating? Okay lang ganun mo, tapos sayang na. Sige sir. Masigurado ka. Tignan mo. Kita mo? Oo, yung bakas. So parang normal yan pag malala yan, nagluluha yan. Ito yung inaano ko meron. Oh my god. Pero di naman siya bumababa, no? Hindi naman. Pero kung sagot naman ng warranty mo ako sa'yo, pwede naman. Pwede rin. Pakiusapan mo na lang. Sino gagawa niyan?
Sila yung gagawa. Sa, ano to? Sa Kawasaki mismo? Q-Up. Plano ko nga sir, Sa Q-Up. Plano ko sana, i-keep ko na lang yun. Kaso ayaw nila. Kailangan daw balik sa planta. Pero totoo pwede yun. Hindi mo naman ibabalik sa planta yun? Sa kanila na yun. Oo, gali talaga ng mga yan. Oo. Hindi, may dumi na. Meron na. May konting-konti siya. Ang ano ko dito, ang estimate ko dyan. Okay naman yan na ganyan. Pero ilan na tinakbo nito? 700? Ngayon nasa 2,000 na. 2,000? 2,300 ganun. Minor pa yan, pero potential na lalaki yung ano. So, kung maganda nga sana, itago mo lang yung gasket. Yun nga yung plano ko sana eh. Magkano ba sir yung ganun? Gasket? Hindi gasket. Mga 2,000 yata yung gasket. 2,000. Kasi tatanggalin namin yung throttle body. Lahat hindi namin minamadali yung... Kasi yung pagtanggal yung iba nakita ko, hindi tinatanggal yung throttle body. Kailangan tanggalin mo para maganda yung tama. Yun, hindi nila tinanggal yung mag-8. Tapos, hindi sila maingat sa mga bearings. Malandra, no? Hindi nakakainis dyan eh. Naglalakad sila, hinahatak lang yung bearings sa sahig. Hindi nakakainis dyan kasi yan ang difference pag bayad yung mekaniko ng oras. Laban sa kami mga shop kasi dito porsyento yung mekaniko. Kung ano yung pulido nung gawa, yun yung equivalent ng bayad. Itong mga to, arawan yung mga yan, kaya kailangan maayos. Parang yung sa mga dealer, ano lang yan, petix, papatagal lang yan. Tapos dami na ang complaints na counter sa ganyan. Sige sir, puntahan ko muna doon. Sige boss. Thank you sir. Ingat. Chat na lang po. Okay. Tama ako next time sa track day. Sige. Thank you sir. Tapos ko nang ipacheck itong ating head gasket at ayun, wala namang masyadong problem dun sa head gasket natin, so hindi pa natin kailangan palitan. Pero pupunta na rin tayo ng Quezon Avenue sa Kawasaki para i-try natin kunin yung head gasket na pinawaranty natin. Okay, let's go. Para in case na magkaroon ng leak, hindi meron tayong pampalit. So labor na lang babayaran natin. So medyo traffic lang at anong oras na? 1 PM na. Mag-rush hour na. Side mirror para tayo ay makasinyat bago tayo dito. 15 minutes ando na tayo. At ayun, wala pa rin akong mic. Sigaw ka na sigaw dito. Ayan mga kasa, tapos na tayo dito sa Q-Up at hindi natin nakuha yung head gasket. Pero tinatabi na lang natin sa kanila. Nilagyan ko na lang ng pangalan ko tsaka number para in case lang na nagkaroon to ng leak, madali na natin papalitan dito. Tsaka nakatabi na sa kanila eh. So hindi na lang pwede ibalik sa Kawasaki Q-Up, sa Kawasaki planta sa Alabang kasi nga may pangalan ko na. So ayan, ito yung 4RR natin. Check din naman nila to. Talagang wala nang leak. Pero mahirap na, di ba? Maganda meron tayong reserba. Okay, let's go. Dito na nagtatapusin ng vlog mga kasa. Thank you for watching. Always ride safe and put God first. See you on my next vlog mga kasa. Bye bye. Peace out.